makita ang mga magandang nagaharbong bahay ng inyong mga iniidolo, watch this. Boy, tama linis na yan. Dito ka maglinis sa loob ng bahay. Mama ka dito. Bilisan mo. Lock mo yung door, ha? Meron akong hinahanap. Bahay ang hinahanap ko. Teka, alam mo ba kung saan ang bahay ng mga sikat? Hindi yung bahay ng mga sikat? Ilan lamang ito sa mga bahay ng mga celebrity na number 1 sa ating puso. Sa Yes Magazine April 2010 issue, first time na binuksan ni Miss Sharon Cuneta ang kanyang newly renovated house sa Wakwak, Mandaluyong para na rin makita ng publiko. Ang number 1 naman sa mundo ng boxing, ibang klase sa gandang bahay sa Los Angeles, California. $2.3 million ang halaga ng bahay na ito ni Pacman sa loob ng isang bigating village. Lahat daw ng furniture sa bahay, ang misis niyang si Jinky Pacquiao ang namili. Samang-sama ang laki ng bahay ng number 1 senator na si Bong Revilla sa laki ng kanyang pamilya. Alam niyo ba na sina Senator Bong at Lani ang nag-design ng kanilang bahay? Tig! Matatagpuan ang rooftop pad ni Dingdong Dantes sa gusali ng pag-aari ng kanyang lolo. Pati ang pinto ni Dingdong, work of art din. May initials pa ng pangalan niya, ang steel bars. Ano naman kaya kung balikan natin ang pangalan ng mga bigating tao in history? Ang ultimate dictator at Iron Man of history na si Adolf Hitler ay unang tumira sa third floor ng isang 3-story na bahay sa Gronauam sa Austria. Tumira ang pamilyang Hitler sa bahay na ito until 1892 bago sila lumipat ng Germany. Ang pinakaunang reyna ng England, si First Queen Elizabeth, ay tumira sa palasyo ito ng Inglaterra noong 15th to 16th century, nung siya'y maupo sa trono. At FYI, kahit kailan ay hindi siya nag-asawa o nagkaanak. Speaking of palasyo, hindi lang mga royalty ang nakatira dyan. May mga palasyo ring mga pangulo ang nakatira. Dating tawag dyan, President's Palace or Executive Mansion or President's House. Si Theodore Roosevelt ang nagpangalan ditong White House dahil na rin sa puting kulay ng gusali. Kita niyo ang White House between the years 1792 and 1800 at ang unang pangulong tumira dito ay si President John Adams. FYI, alam niyo ba na nasunog ng White House? Nangyari yan noong 1812 ng British American War. Si President James Monroe ang muling nagpa-renovate ng White House. Ngayon, ang White House ay may 132 rooms, 32 bathrooms, 412 doors, 147 windows, 28 fireplaces, 7 staircases, at 3 elevators. Aha! Dito sa Pilipinas, ang presidente nakatira sa Malacanang. Okay, fine. Alam niyo na yun. Pero ang hindi nyo alam ay kung bakit tinawag siyang Malacanang. Dahil may lakan dyan. Ha? Malacanang, may lakan dyan. In English, there is a nobleman there. So let's check out the president's crib. Actually, there. FYI, bago raw kasi naging bahay ng presidente, tirahan ito ng isang mayamang negosyanteng Espanyol, si Don Luis Rocha. Itinayo ang Malacanang noong 18th century at unang pangulo tumira dito, si President Manuel L. Quezon. FYI, 11 pangulo na ang tumira rito. Ito ang Quezon Roof na dating executive office o opisina ng presidente. Alam niyo ba na ito ay kamagong table. But more importantly, itong kamagong table na ito ay ginamit ng first ever Commonwealth President ng Pilipinas, si President Quezon. At umabot hanggang kay
President Marcos and check out this chair. See the chair? It's the same chair. Dito po si President Marcos at dito rin niya sinabi na I hereby declare martial law. alam niyo ba, noong 1935, habang ang buong Pilipinas ay pinapawisan sa init, si President Quezon ay nalalamigan. Bakit? Dahil dito sa dati niyang opisina, ang pinakaunang air-conditioned room. Ang Quirino Room naman, ang dating pinaglilitiran ng mga cabinet members. Sa Rojas Room naman, makikita ang painting na bigay kay President Quirino ng isang Spanish artist. Pero hindi ito ang star ng room, ha? Alam niyo ba na ang chandelier na ito ay pati ng set ng chandeliers na binili ni President Quezon noong 1930s sa Czech Republic sa halagang 1 million rubles noon. Eh pag i-convert mo ngayon, ang halaga niya ay right. Indeed, priceless talaga ang mga collections at lalo na ang mga istorya behind the history. At ngayon, we'll invade Malacanang. For the first time on national TV, ipapapungsyoy natin ang Malacanang in preparation for the new president na mag-hold ng office dito. Ano kayang masasabi ng feng shui master sa location ng palasyo? Yung pong facing direction, yung harapan ng veranda is actually facing northwest. Northwest would mean power. So this building, in fact, is for powerful persons, powerful people, and it also invites noblemen. So ang magandang pagka-design talaga nito, which I believe, siguro noong unang panahon, they have already done the so-called, we call it actually the landscape feng shui. Because in the southeast area, ang elemento po ng southeast is a water. So linagay nila yung side na may southeast into the riverbank. So naka-align na mismo ang kanyang pagka-structure. President Fidel Ramos pala ay nakinig sa isang advice ng feng shui masters para putulin yung dalawang malalaking trees fronting the Malacanang Palace because it stops the flow of positive energy. Laki rin daw ang gigantic table na ito. Would you look at that? You know, the tables are set in a way na harapan sila. Na kung nagkikipag-meet sila, there's actually a connection bawat isa sa kanila. Not only that, ang napakagandang pwede kong masabi rin sa kwartong yon is nandoon yung mga photographs at saka yung mga previous presidents natin na doon ginagawa nila ang kanilang mga trabaho. Isipin mo nga, they're running the country. So hindi basta-basta ang kanilang trabaho. Kung ready na sa feng shui ang Malacanang Palace, I wonder, ready na kaya ang next president natin sa susunod niyang office? Lumaki siyang ibang nag-aaruga. Ngunit